araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 9, 2023, Sabado ng unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Juan Diego. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 30, verses 19 to 21 and verses 23 to 26. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muong, magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa huling araw ng unang linggo ng panahon ng Adbyento, panahon ng pagdating. Mamayang gabi ay tatawid na tayo at ating pong masasaksihan ng pagsisindi sa ikalawang kandila ng korona ng Adbyento, hudyat ng pangalawang linggo sa panahon ng pagdating o paghihintay natin. At masarap po na pakinggan ang ating narinig na pahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías na kumbaga meron po tayo nilulook forward, no? Kasi nga nasa paglalakbay tayo, nasa unang linggo, meron tayong 4 na linggo na hihintayin bago po ang pagsapit ng kapanganakan ni Kristo, ang kanyang naging unang pagdating. At sinasabi po dito na ito yung kumbaga hindi tayo dapat sumuko, no? So, kung ano man ang pinagdaraanan natin, ano man ang problema natin, sakali na ano man ang karamdaman na iyong iniinda, ito yung kumbaga magbibigay sa iyo ng pag-asa na pagdating ng araw, no, natutuparin na ng Panginoon ang kanyang pangako, ay ito po, no, sabi, puro kasaganaan ang mararanasan natin. Pagamat sabi sa unang bahagi, kung nagdaranas man tayo ng hirap, kung tayo may nagkakasakit, tandaan natin mabuti na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Sabi nga dito, kasama natin siya. Hindi siya nagtatago, hindi siya umaalis. Pinapahintulot niya na makaranas tayo ng mga dagok sa buhay, ng mga problema. Pero hindi ibig sabihin nawawala ang Diyos. Sinasamahan niya tayo at pinalalakas ang ating kalooban. Talagang naghihintay siya, no? Sabi dito, no, marinig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay. Sabi niya, ito ang ating pinagninilayan, no, yung synodality, yung kalakbay natin. Hindi tayo naghahanap ng makakasama para isolve lahat ng ating problema, kundi mas nagiging maganda ang ating pagtatagumpay dahil alam natin may kasama tayo, may kalakbay tayo. So, may kanya-kanya tayong problema, kanya-kanyang pinagdaraanan, pero siyempre iba pa rin yung alam mong meron kang kasama. At yan yung sinasabi sa atin na kasama natin ang Diyos sa hirap at ginhawa. At siyempre, yung pinakaasam-asam natin na pagdating ng panahon ay puro kasaganaan ng ating mararanasan. Kailangan lang natin talagang magpakatatag. Malalampasan natin ang anumang pagsubok, anumang problema. Huwag lang tayong umalis sa Diyos. Dahil kahit kailan, tandaan niyo po, hindi naman tayo iniiwan ng Diyos. Pagkos, no?
habang siya ay nakikilakbay sa atin, meron din siyang inihahandang masaganang piging para sa ating lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.